Dagat ng aming buhay, ikaw ang gabay tala. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay Martes na ika-15 na linggo sa Panginoong panahon. Ang mahal na Birhen Maria ay nagpahayag o nagpakita kay Simon Stock noong 16 ng Hulyo, 1251 at nagbigay ng eskapularyo para sa kaligtasan ng lahat na nanalig sa ating Panginoon sa pamagitan ng mahal na Birhen ng Carmen. Ngayon, isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor, Pamansang Namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen ng Carmen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akas na anak ni Hotam at apo naman ni Ozias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Ahazub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig, mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin,
papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria'y mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niya'y banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinumbatan ni Isos ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma
ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo. Sana'y tili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ating ginugunita ang mahal na Birhen Maria ng Bundok Carmel. Ang Carmel ay isang salitang Hebreo na sa original ay Hak Carmel, ang hardin sa Diyos. Kasi ang Cam ay hardin, ang El ay Panginoong Diyos. At ngayon sa ating mga pagbasa, ang pinakatima po natin ay ang pagbabalik loob. Ang pagbabalik loob sa salitang Hebreo ay teshuvah. Teshuvah, ibig sabihin, babalik sa Diyos. At ito yung panawagan na kung saan sa panahon ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, verso 1 hanggang 9 sa aklat ni Propeta Isaias na ating napakinggan ngayon, ay hinahamak ang Huda ng mga kaharian na iba, gaya ng Assyria, gaya ng Israel, at iba pang mga maliliit na mga nagkasama-samang mga kaharian. Pero sinasabi ni Propeta Isaiah na mula sa Panginoong Diyos ay hindi sila magtagumpay kapag ka magiging matapat. Yun po, magiging matapat. Ibig sabihin, manatili sila sa Diyos. At ang katapatan ay kailangan ng pagbabalik loob. Kung ating basahin pa ang kasunod ng mga bersikulo sa Ebanghelyo ni sa aklat ni Propeta Isaias Kapitulo 7, na makita rin natin sa Ebanghelyo ng pagpapahayag ng ating Panginoon, lalo na sa Isaias Kapitulo 7, verso 14, ay ang Panginoong Diyos na magiging kapiling na natin sapagkat siya'y ipinanganak. At ito yung nagbigay ng pag-asa na ang lahat ng mga nahihirapan dahil sa kaguluhan noon sa lungsod ng hinirang ng Diyos ay hindi dapat mag-alala. Sapagkat ayon pa sa Salmo 47, ang Diyos ay siyang nagtatanod sa kanyang mga bayan na hinirang na banal. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 11, verso 20 hanggang 24, ang ating Panginoong Hesus, doon po sa bahagi ng Galilea, siya ay nagpapahayag ng mabuting balita o Ebanghelyo. Pangalawa, siya ay gumagawa ng mga kababalaghan. Pangatlo, siya ay kasama-kasama nila lagi. Pero, ang mga tao roon sa Galilea, gaya ng nabanggit na mga lungsod ng Corazin, lungsod ng Bethsaida, at ang lungsod ng Capernaum, lahat sila ay napakatigas ang kanilang ulo, hindi sila nagbabalik loob. Kaya ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang background po na ganito, na naihambing sila sa mga sinusumpa. At ano po yung mga sinusumpa na mga propita? Una, ang lungsod na nabura na tinatawag na lungsod ng Sodom, na ito ay ating mabasa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 18, verso 16 hanggang Kapitulo 19, versikulo
25 na kung saan ay tinupok ng Panginoong Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa kanilang masama na hilig. Ano po yung masama nila na hilig? Ang lalaki at lalaki nagsama at nag-asawa. Ang babae at babae hinayaang mag-asawa din. At dahil sa ganyang kamalian, tinupok sila sapagkat ayaw ng Diyos ang ganyang klaseng relasyon. At sila ay napalayo sa Diyos. Pangalawa, ang tungkol naman sa Tiro at Sidon. Itong Tiro at Sidon ay mga lungsod din na tinuturing na sinusumpa ng mga propita na atin pong mabasa sa aklat ng mga propita gaya ng aklat ni Isaias, Kapitulo 23, verso 1 at kay propita Jeremias, Kapitulo 25, versikulo 22, kay propita Amos, Kapitulo 1, versikulo 10, at marami pang iba, na itong Tiro at Sidon, dahil sa kanilang kawalan ng katapatan sa Panginoon Diyos na si Yahweh, sila ay mga sinumpa. Pero ngayon, sinabi pa ng ating Panginoon, hindi na sila magkaroon ng mabigat na parusa. Ang magkaroon ng mabigat na parusa ay itong mga lungsod ng Bethsaida, Corazin, at Capernaum. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ginagawang mga himala o kababalaghan o tinatawag na mga milagro ng ating Panginoong Hesus, hindi sila nagbabalik loob. Kaya ang salita pong ating makikita dito sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 11 ay ang salitang metanoia. Ang metanoia, ibig sabihin pagbabago. Ito ay kaparehas din sa salitang Hebreo na teshuvah, babalik sa Diyos. Kaya sa Koinoko na Grigo, sapagkat ang New Testament ay Koinoko na Grigo, ay metanoia. Hindi nagkaroon ng metanoia o pagbabalik loob ang mga tao. Itong ating Ebanghelyo ay siyang babala din sa ating panahon ngayon. Sapagkat tayo ay masyado ng liberal sa moderno na panahon at hindi na tayo naging matapat sa Diyos. Nakita natin kung ano-anong mga ginagawa ng mga tao. Iba't ibang relasyon na, iba't ibang lakaran na, iba't ibang mga pangungurakot na, iba't ibang mga kasamaan gaya ng pagdudruga, gaya ng pagsusugal, gaya ng mga paglalasing, gaya ng magkaroon ng pagsusugal maski sa mga online. Kaya nakikita natin na punong-puno na rin ang kasamaan ng mundo. Kailangan tayong magbabalik loob o metanoia o sa salitang Hebrew, teshuvah, upang ang Diyos uli ay siyang maging bahagi ng ating buhay. Noong 16 ng Hulyo, 1251, ganun din ang nangyari noon sa Inglaterra. At doon sa Aylesford, Inglaterra, si Simon Stock, na siya yung pinuno ng mga Karmelita noon, nakikita nila na ang lahat ng mga tao ay nangangailangan na ng pagbabago dahil naghihirap na ang kalagayan ng sambayanan sa kakulangan nila sa pag-ugnay sa Diyos. Kaya napakita sa kanya ang mahal na Birhen sa Carmen upang magpaalala na kailangan na babalik sa Diyos ang mga tao. Kaya nagsusuot sila ng eskapularyo na ito yung binigay ng mahal na Birhen Maria upang ang lahat ay manumbalik uli sa Panginoon. Ngayon ay araw na rin nang tayo'y tinatawag, manumbalik tayo sa Diyos o babalik tayo sa Diyos. Magbabago tayo, magbalik loob tayo. Sapagkat kung hindi tayo nagbabago, bahagi tayo sa mga isinumpa na mga tao. Kailangan natin ang laging maingat na tayo'y nasa daan ng liwanag.
kailangan nating tingnan kung ang buhay natin ay ayon na sa Ebanghelyo. Sapagkat kung hindi, tayo'y napalayo na sa Diyos. Sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, naway maugnay tayo uli sa ating Panginoon. Magbabago tayo. Simulan natin ang panibong buhay na kung saan ang Diyos ang siyang sentro at saysay at kabuluhan ng buhay. Kaya natin ito. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Huhugot tayo ng lakas sa ating pong Jesus Nazareno. Tayo ay magkaroon rin ng buhay na ligtas. At sa pamagitan ng mga panalangin ng mahal na Birhen Maria, tayo ay makarating ng tagumpay sa buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama. Habang pinarangalan natin si Maria ang Birhen ng Carmen, atin pong tutugon sa pamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay, naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang marinig namin ng may panampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hingin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Sa pagunta namin sa mahal na Berhen, ling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikanalugod mo kailanman. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinarangalan ang mahal na Birheng Maria ng Carmen. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo na ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos, Ina ng Carmen, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubili ng managaling na utos, sa turo ni Isus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haying nagbibigay buhay sa pagitan namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot naman sa amin ng iyong kanang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno ngayong kapistahan ng Mahal na Birhen Maria ng Bundok Carmen. Salamat sa lahat na nakikiisa sa atin sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Kayong narito at ang lahat na naugnay sa iba't ibang social media platform at iba pa, naway makatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Salamat sa lahat din na nagbigay tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan.
Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Lakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at nagbigay ng tulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, siksik, liglig at nag-umapaw pa. Pagbabalik loob ay siyang panawagan ng ating Panginoong Hesus, lalo't higit na sa panahon natin. Naway tayo ay magbabago upang ang ating Panginoon ay siyang tunay na sentro ng ating buhay. Ngayon na po, basbas, mayari pa lamang itas bagya, bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Iniagos ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa makamta naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin itong Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati namin.